bilang dating security advisor at saka defense secretary, sinasabi ko na sa iyo, may tangka talagang malinaw na may nagtatangka sa bayan natin na tayo ay ilagay sa kanilang impluensya. Meron yan. Kaya hanggat maaga, palitan na natin yung gobyerno natin. Kasi ang gobyerno natin, sa tingin ko hindi ko nilalahat. Parang hindi na alam ang gagawin kung paano aayusin ang depensa natin. Sa mga ganap po ngayon, Secretary, yung panawagan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating konstitusyon, napapanahon na ba? Kasi nabubuksan lagi itong mga issue nito every time na meron tayong problemang kinakaharap, may nakikita kumbaga parang butas or parang medyo mahina ito, palalakasin natin. Pero still, kasi parang masyado ng divisive yung pangyayari. No? Marami ng division ang nangyayari, maraming mga sariling interest, kaya hindi mo pagkakatiwalaan, o ito bang gagalaw sa ating konstitusyon, talaga bang ito yung gagawin niya, or baka sariling benepisyo rin niya. So, nandun tayo sa point na kahit, halimbawa, dito sa mga panawagan na magkaisa para sa paglaban sa korupsyon, meron ding kanya-kanyang interest So, meron bang chance yan na magkaisa talaga at para mapagplanuhan? Kasi kung hindi magkakaisa, apektado pa rin yung takbo ng ating bansa. Matatanggal mo nga, halimbawa, kung gusto nila talagang baguhin yung namumuno ngayon, yung susunod ba namumuno, matitiyak mo ba? Baka hindi rin magugustuhan, or yung pamamaraan ba, nandun ba sa polisiya natin, sa batas, sa konstitusyon natin, yung mali, yung sabay din dapat na baguhin? Kaya nga ako, personally, pinupropose ko, magkaroon muna tayo ng transition period, no? Isang transition na magkakaroon ng transition government para ito mga agam-agam na ganito, no? Para ilinaw lang natin, gusto natin magkasundo sa rally, gusto natin magkasundo-sundo. Wala naman tayong formula Kaya dahan-dahan sana, medyo ilagyan natin ng formula yung, tatawagin natin formula of change. And the first step is regime change, at saka paglalagay muna ng transition government. Yung tinatawag nating pagbabago ng konstitusyon, tama ang ating mga kababayan na magduda. Kasi kung gagawa tayo ng konstitusyon according to the prevailing system, either mag-constitutional convention tayo o magkaroon tayo ng, yung Kongreso gagawin natin, siyang gagawa ng konstitusyon. Yun ang mga pinagdududahan natin, paano. Kaya kailangan magkaroon muna tayo ng transition government. Yung transition government, kung i-recall lang natin ang ating kasaysayan, parang yun ang ginawa ng ating EDSA People Power Nagkaroon muna ng parang transition period ng mga steps na nakita natin. Unang-una, binago ang konstitusyon. Ang gumawa ng isang constitutional commission. No, hindi constitutional convention. Dahil alam ng mga nagrevolusyon na pag-constitutional convention at tatawagin mo yung mga nasa pwesto. Kaya yan, lessons learned yan sa kasaysayan natin. Ang ginawa ng una nating people power, nagbago tayo ng charter. Nagbinago natin ang ating electoral system para kung by plebiscite tayo na i-approve yung constitution, tama na yung electoral system. Number 2, tinagal natin lahat. Senado, Kongreso, pati nga Supreme Court. Resign all ang nangyari, di ba? Pinapaalala ko lang yun, kaya ako nagre-recommend ng resign all. Kailangan natin isang transition government na magsusupervise kung paano mangyayari yan. Ang atin lang, dapat tingnan mabuti, yung transition government natin, ay wag namang mawili na silang nakaupo sa pwesto. Ang isa sa mga fundamental na gagawin niya, bagong electoral system, yung transition government, para tumawag ng eleksyon. Na sana, mga tamang leader nang uupo sa atin. Pag na-electa natin, ang talagang pinagdesisyonan ng taong bayan na magiging tamang leader ng bansa, dissolve na yung transition government. Opo. Yung mga iniisip natin changes, yung mga yan, preparatory yan, new electoral system, bagong konstitusyon, no? Paglilinis ng bureaucracy, mga ganyang bagay, yan ang gagawin ng transition government. Pero yung pananaw sa kinabukasan, no? Sino talaga magpapatakbo ng ating gobyerno? Yan ay, bibigyan po ang lang yan ng transition government.
Opo. At pagkatapos dyan, yung naka-elect na magpapatakbo ng gobyerno. Opo. Sir, bilang panghuli na lang mula sa akin, nandun din yung agam-agam. Pag-usapan natin yung agam-agam. Meron ding mga agam-agam na baka may impluwensya din mula sa mga banyaga at pwedeng samantalahin itong mga pangyayari or samantalahin o palalain pa para maiayon dun sa kanilang gustong maging naratibo. Posible po ba yan? Nangyayari ba yan sa tingin nyo po sa kasalukuyan? Ay alam mo, may kakayahan kasi kung merong yung mga bansa, huwag natin bagitin, na nagkakaroon ng interes sa ating bayan, mayroon silang kakayahan para i-manipulate, for example, ang ating mga eleksyon. Mayroon silang kakayahan na para baguhin yung mga pinag-uusapan dito sa bayan natin. Nandiyan lahat yan. Kaya lang nagtitiwala ako sa mga kababayan natin na baka naman kaya nating i-depensa ang sarili natin sa ganyan, no? Pero ang pinaka-importante, kung ang pinagdududahan natin na maaaring makipag-ugnayan doon sa mga sinasabi ng mga ibang bansa, ay gobyerno natin mismo. Kaya kailangan palitan na. Palitan na muna. Magkaroon tayo ng bagong gobyerno at pakiusap sa ating mga kababayan. Suportahan natin ang mga inisyatiba na unang-una babaguhin ang gobyerno. Pangalawa, gagawin yung mga repair job na kailangan para sa bayan natin. Pangatlo, titibayan ng gusto ang ating defense. No? Sa sinasabi mo, dahil talaga bilang dating security advisor at saka defense secretary, sinasabi ko na sa iyo, may tangka talagang malinaw na may nagtatangka sa bayan natin na tayo ay ilagay sa kanilang impluensya. Meron yan. Kaya hanggat maaga, palitan na natin yung gobyerno natin. Kasi ang gobyerno natin, sa tingin ko hindi ko nila lahat. Parang hindi na alam ang gagawin kung paano aayusin ang depensa natin. Ayan, huli na lang, Secretary, kung mag-resign po lahat ng mga opisyal, tulad nga itong mass resignation, sino po sa tingin po ninyo ang dapat mamuno sa ating bansa? Kung meron po kayong nakikitang unifying factor dito sa ating bansa. So, yan ang talagang pinag-uusapan ng todo ngayon. Sabi lang, kung malinaw lang kung sino papalit, di sana tapos na ang revolusyon. Pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan hindi iyong hindi kaya nung papalit. No? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, linawin natin kung saan ihahatid ang taong bayan kung sakali at magwagi tayo matagal natin yung nasa Malacanang. No? Yun ang pinag-uusapan ngayon. Kaya yan, ang tingin ko dyan, ang mamumuno sa bayan sa simula ay yung mga nagkakasundo-sundo, nag-iisip. Yung mga nakakaintindi kung paano patatakbuhin ng gobyerno. Nakakaintindi kung anong takbo ng pamumulitika na dapat nating ipalit. No? Yan ang pinag-uusapan sa kasalukuyan. Kaya, sorry hindi ako makakapagbanggit ng pangalan sa ngayon. Alright, sir. Dahil baka may magalit sa akin. Anyways, huling mensahe na lamang po ninyo, Secretary, sa ating mga kababayan. Marami po sila nanonood po sa mga oras na ito. Ako pinapakiusap sa ating mga kababayan, padating na po tayo sa people power. Pero yan po ay nakasalalay pa rin sa inyong pagsali. No? Kaya inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kababayan. Sa tingin ko, mukhang ang pinaplano November 30, magkakaroon ulit tayo ng pagtitipon sa mga kalsada. Iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan. Sumali po tayo dyan. Alright. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon.